Ang tapa, hindi na lang daw pang altanghap o ulam sa almusal, tanghalian at hapunan. Pwede na rin yung sahog sa pizza, sa sushi roll at ito pati nga sa dessert. At pinatunayan yan sa Tapa Festival. 100 putahe, 100 katakam-takam na recipe na ang bida, tapa. There you have it! Record has been set! Woo! Masarap. Sobrang iba-iba siya. Yung kala mo beef lang. Pero pwede pala kahit ano. Galing ang salitang tapa sa Sanskrit na tapas nang ibig sabihin ay init. Madalas kasi ibinibilad sa araw ang karne para ma-preserve. We encourage yung 10 chefs natin to be as creative as possible. Kung siguro babalik tayo sa nakaraan ng bata tayo, kung mag-breakfast tayo, yung siguro favorite ng karamihan is tapa. Mga tapsilog, nakainom kunyari, so yung comfort food, kumbaga. Para ipagdiwang ang mahigit 3 siglo ng tradisyon ng pagtatapa sa Pilipinas, iba't ibang persyon ang i-display sa Tapa Festival. Number 1 is shelf stable kasi nga tapa siya, 'di ba? Mas tumatagal siya. Number 2, mas marami siyang application. May tapa na gawa sa duck meat, ox tongue, at bangus. At hindi na lang sa kanin ipinapartner ang tapa, pwede rin niyang ilagay sa pizza o kaya sa mac and cheese. Kung hanap niyo naman ay tapa with an Asian twist, subukan itong tapa bimbap na halaw sa Korean dish na bibimbap. O itong tapa sushi roll. Kahit anong luto pwede, basta dapat ramdam na ramdam, lasang-lasa yung tapa dun sa every dish na pinakain ngayon. kahit nga sa desserts, wak din daw na sahog ang tapa. Gaya na lang nitong tapa cheesecake na kombinasyon ng sweet and savory flavor. Ang mofongo ay klase ng Latin American dish ng tapa na hinaluan ng saging. I fold it with roasted bell pepper para medyo savory siya. Then top it with achara. And then beef tapa, then chocolate. Mapaagahan man, tanghalian o hapunan, bahagi na nga ng kulturang Pinoy ang tapa. Tradisyong minana pa natin sa ating mga ninuno.